Okay guys, bali ito nga pala yung ginawa ko na used cooking oil stove na peltier ang papagana. Ito yung ano niya, para sa indicator ng voltage input. Ito naman yung bar indicator para sa output. Ito naman yung PWM niya. Ito naman yung USB charger niya. Kasi ito yung pan niya. Itong oil tank na to hindi ko muna lalagyan kasi wala akong mabiling ano rito yung regulator valve na maayos-ayos. Ayan siya. Tapos ito naman yung LED niya, nakailaw. Hindi ko lang kung 10 watts yata to. Tapos ito yung power input ng LED, diretso rito sa baba. Ayan. Tapos ito yung ano niya, 3 mode, yung low, mid, tsaka high. Tapos ito yung wire niya, dahil 5 volts na ang supply kasi niya, dito ko lang siya kunonekta. Ayan, sa negative nito isang peltier. Tapos ayan siya, diretso dito sa positive na isang peltier. Ayan. Tapos itong mga peltier ko, tatlo siya, naka-series lang para madali makapag voltage output. Ito isa, dalawa, tatlo. Ayan, bali tatlo sila. Tapos bawat tank nito meron na siyang tubig na nakalagay para sa kanyang cooler, para hindi mag-overheat yung peltier. Nilagyan ko siya ng konting coolant para hindi siya agad uminit yung tubig kahit matagal. Tapos ito naman yung kanyang blower. Ayan, ang ginamit ko 12 volts na para malakas siya. Bali 1.20 amps siya. Ayan, bali naka-series yung connection nitong peltier. Ito yung positive, tapos yung kabilang side negative. Ito yung wire niya, yung blue tsaka black. Bali ito yun. Ayan, ito naman yung nakakonekta naman dito, bali USB charger yun. Ito, ayan, nakonekta na yan, naka-direct na. Tapos ito naman yung para do sa PWM. Ayan, nakabang lang dito. Para dito yan, yan sa PWM. Tapos ito nakabang na lang to USB para mamaya pag-test natin sa USB dito. Kasi ito yung gamitin natin na mantika. Gamit na mantika na yan. Tapos ang special features natin dito, ko-convert natin yung output ng peltier sa 220 volts gamit itong mini inverter na to para makapag-charge tayo ng cellphone direct dito. Ito yung outlet ko. Ayan, makakonekta siya dito. Ayan. Ayan. Tapos ito, i-connecta natin doon sa peltier, sa output niya. Ito naman 220 volts na LED. Ito yung ano niya, specs. Ayan, bali 20 watts, 220 volts. Ayan siya. Okay, tetest na natin. Okay guys, simulan na natin sindihan. Lagyan natin ng karton.
Ay, init. Pagka ganyan, damihan natin para mabilis uminit. Karton muna bago natin lagyan ng mantika. Kasi yung welding rod dito. Buwam na rin ako na isa doon. Wala. Ito mapasok. Ang lakas-lakas na apoy niya. Pwede na natin lagyan ng gamit na mantika. Hindi ko pa kasi magamit yung tangke niya kasi hindi pa dumadating yung regulator valve na in-order ko. Kaya direct na lang muna yung mantika dito. Kapeltier ang gamit, huwag nyo natipirin sa karton para mabilis yung uminit. Lalo to, makapal yung chamber ko, 5mm. Lahat na natin to. Tayo magtira. Pati takip, sama na natin. Dito, sama na rin natin. Pwede rin dito kasi plastic eh. Lagyan natin. Tama na po, te. May yung chamber. Okay na siguro to. Test natin ngayon yung voltage nya. Ito tayo. Sana okay na. Naka-series connection to, 3 peltier para mataas yung voltage. Bali ito yung para sa sa peltier. Ito yung power source natin. Tayo naka 10 volts na. May nanay po, set na natin. Bali ito yung para sa USB. Connect na natin. Kaya may ilaw na. Tapos ito naman yung para sa PWM natin. Sana yun? Ito. Ayun. Ayan, walang battery yan. Ito yung wire niya, no. Ito. Tapos ito na yung yung voltage natin. Ayan. Buksan na natin yung pan para umano na siya. Gumagana na yung pan. Yeah. Laban bawi yung ating voltage. Taasan natin. Ay, sagad na pala to.
Antayin na lang natin uminit. Taas pa yan. Init. Pag may load na kasi, kanina di ba 10 volts ang reading. Ngayon, nung inon natin siya, voltage drop, normal lang yun dahil sa current draw ng blower natin. Yan, pagka lumaki-laki na po nito, tataas ulit voltage na. Ayan, umaangat na uli. 537 nagiging 539. Tayantay lang. Basta uminit yung ating chamber. Ganda na yung yung kanyang apoy. Ayan, unti-unti umaangat na siya, nasa 5.46 volts na. Ayan, 5.47. Kailangan lang natin i-maintain yung apoy nito para umangat yung kanyang voltage. Itagan pa natin ang karton. Para mapabilis. Voltage, ayan, 5.52, maangat na. Tapos yung apoy niya gumaganda-ganda na, semi blue flame na. Konting kembot na lang to. Pag napaabot na natin at least 10 volts yung kanyang output, maganda-ganda na ang buga ng hangin ito.
Malakas-lakas niya konti-unti. 5.52. Mabagal nga lang mag-preheat to dahil makapal yung ating chamber. 5mm ang kapal niya. Tapos 7 inches yung kanyang taas. I-pause muna natin para hindi matagal. Ito, after 5 minutes, ganda-ganda na yung apoy niya. Tapos ang voltage niya umangat pa, nasa 6 volts na. Bali, try natin ito ngayon, itong ilaw natin magagana. Ayan siya. Bali, ito yung kanyang switch. Ayan, nakakabit sa peltier yan. Ayan siya. Try natin, ha. Ito na ba yun? Ito switch. Bali 3 mode to, low, high, tsaka mid. Ito yung low. Pabaligtad pala. Ito yung ano pa, yung kanina pala. Ito high, mid. High, mid, tsaka off lang pala to. Ayan siya. Magana yung ilaw. Tapos try natin sa charger ng cellphone. Bago lang kasi ito. Yan. Laglag. Ito. Ayan, charging. Try natin ulit. Ayan, gumagana siya. Tayo na natin sa langan ng tubig. Ito. Cut muna natin para magkasi sa video. Antay tayo ng kahit mga 3 minutes. Tapos kuna natin uli, ha. Ayan, balik ko ng kulo na siya, oh. Tapos yung apoy niya taas na rin, oh.
8.32 volts hanggang 8.33. Ayan o, walang kauling-uling, talagang smokeless yung ating kalan. Tapag natin, medyo may tinit pa siya ng konti. Ayan, okay, hindi ka mana na, kaya walang uling.